Muling binanata ni Pangulong Duterte ang Simbahang Katolika sa mismong araw ng anibersaryo ng People Power Movement. Hindi muling dumalo kahapon sa pagdiriwang si Pangulong Duterte, ngunit tumungo siya sa unang National Assembly ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas. Kasama ng Pangulo ang kanyang dating Special Assistant na si Bongo na isa sa mga senatorial candidate. Bagamat nabanggit niya ang People Power, ito naman ay para sumbatan ang puwersa ng militar at pulis sa pagsuporta nito sa revolusyon na nauwian niya sa paglipat ng kapangyarihan sa mga opisyal na hindi karapat-dapat. Crowd ni Rojas. Yan sila ang mga elitista. Tapos yan sila mag-power movement. Tapos kayo naman, military pati police, sumasali kayo, tapos sabihin niyo, o dito kami sa kampong ito. And you have done that several times. Oh my God, so that ibigay mo doon sa... Kanino mo i-turn over ang gobyerno? Doon sa kalaban niya sa politika. O anak ng boss. Better stop it. Kunin mo sa isang kurakot, ibigay mo doon sa... Kung hindi kurakot yung unggoy na yan, mga anak. Hindi pinalampas ng Pangulo ang pag-atake muli sa simbahan. Sa pagkakataong ito, sinabi ng Pangulo na hindi natatanggal ang Simbahang Katolika na nagsimula sa bansa daang-daang taon na ang nakakalipas. Ang pahayag ay kasunod rin ng pag-amin mismo ng Santo Papa na may mga paring sangkot sa pang-aabuso sa mga kabataan at maging sa mga madre. Itong Katoliko na ito will disappear in almost 25 years. Wala na yan. Hindi na makalimutan ng tao yung ito pala ang Katoliko. Pag inabot ng madre, kung ang mga bakla, ang mga bata, who needs a religion like that? Samantala, sa kabila ng mga unang banat ng Pangulo sa simbahan, nananawagan naman siya sa mga drug addict na huwag saktan ng mga miyembro ng simbahan, partikular ang mga pare. Yan ay matapos ibinunyag ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle na nakakatanggap umano ng mga death threat ang ilang mga obispo mula sa mga taong nagtatrabaho raw sa pamilya Duterte. Anang Pangulo, ang mga pagbabanta umano ay mula sa iba't ibang kampong gusto lamang siyang siraan. Yang aming away ko sa Katoliko, amin lang yan personal. Kayong mga adik, huwag ninyong tutuhanin yung pukpukin yung mga bisyap pati kardinal. Hindi yan sila kasali sa rokos, political rokos. Walang kasali yan sila. Pag ginawa mo yan sa kanila, ako mismo ang kalaban mo. Sa puntong ito, kausapin natin si Father Jerome Ceciliano, Public Affairs Committee Executive Secretary ng CBCP o Catholic Bishops Conference of the Philippines. Magandang umaga po sa inyo, Father Jerome. Magandang umaga, Cherry. Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa iyo. Father, we'll basically ask your reaction. Ito pong mga naging pahayag muli ni Pangulong Duterte sa Simbahang Katolika. May sinabi siya na huwag niyong titirahin ang mga miyembro o ang mga opisyal ng Simbahang Katolika, pero sinabi rin niya na 25 taon na lang magtatagal ang Simbahang Katolika. Well, mabuti naman at binawi niya yung una niya sinabi na papatayin yung mga mga obispo dahil lalong-lalo na sila yung mga mayayaman at maraming pera. So palagay ko yung unang naging reaction din naman nung nakarinig na to ay baka nga gusto nasaktan yung mga obispo o pati na rin ng mga pare. Kasi nga yung ibang mga pare ay nakakatanggap na rin ng threats, Pero ganun pa man ay maganda na isinapubliko din niya yung pakiusap doon sa taong bayan, lalo-lalo na sa mga drug addict na wag naman sasaktan o wag naman kakantiin, And then yung pangalawa na sinasabi mo na yung simbahan daw ay mawawala for the next 25 years, well, mahirap mag-react dyan, Ang simbahan kasi more than 2,000 years na, andi dito pa rin naman, Ang dami-dami na rin naman pinagdaanan nito. Hindi naman niya sinasabi na siya ay perpekto na institusyon, pati na rin yung mga pare, hindi naman din mga perpekto. Kumbaga, yung simbahan patuloy nagre-reforma at itong mga pangyayaring ito, katulad ng sexual misconduct, ay maaaring isa na naman, na napakalaking hamon sa simbahan para talagang magpatuloy
yung kanyang pagbabago, yung kanyang paglilinis, yung kanyang purification, ika nga. Itong sexual misconduct sa loob ng Simbahang Katolika, ito po ay nire-recognize na rin mismo ng Simbahang Katolika, even the Pope himself is recognizing this. And this seems to be the problem of the President when it comes to the Catholic Church. Pero he's still going to be in office until 2022. How is the CBCP planning to ride out the whole presidency of President Duterte? Gayong ganito ang kanyang pakiramdam sa simbahan. Well, I don't think the church is looking at Duterte as a challenge. I think the church is looking at the policies that are being implemented. Yun ang challenge dito, yun ang hamon sa amin. Ang Pangulo naman kasi, ibinoto naman yan ng taong bayan, di po ba? At kinakailangan din naman na dapat pangunahan niya yung Pilipinas dahil may mandatong ipinagkaloob sa kanya ng mga Pilipino. So yun nga lang, ang tinitingnan din naman kasi dito ng Simbahan Cherry ay yung mga polisiya sana, titingnan din nila na maayos, pag-aaralan nila maayos. Kasi may mga stakeholders tayo, may mga interested groups at yung mamamayang Pilipina na apektado din sa mga polisiyang ito. Halimbawa ko, yung patayan na nangyayari, palagay ko naman hindi lang apektado dyan yung mga mahihirap, hindi lang apektado dyan yung mga drugista, hindi lang apektado dyan yung mga nagpe-peddle ng drugs. Kahit na yung mga inosente kasi, yung tawag nila dito collateral damage, naapektado din, nadadamay din. So how good is that? Okay? And then of course, yung korupsyon naman patuloy pa rin. Ang daming mga issue, ang daming mga polisiya na dapat natingnan. At sana nga wag ding iisipin ng sambayan ng Pilipino na yung simbahan mismo ay talagang galit kay Duterte, si Duterte ay tinuturing na kalaban. Hindi naman I'd like to make it clear that the church is looking at the policies. Okay? Kung si Duterte man ho ay mananatili sa atin hanggang 2022, so be it. Pero wala naman po tayong magagawa dyan kasi yan naman po sinasabi ng konstitusyon. May mandato na pinagkaloob sa kanya ang batas, pati na rin ang taong bayan. So we cannot do something against that. So Father, let him finish his term. Okay. Father Jerome, gaano po ba kalawak itong mga pagbabanta sa mga obispo or sa mga paring katulad ninyo na natatanggap we don't know how to quantify or qualify that, pero base dun sa mga sinasabi rin ni Pangulong Duterte laban sa mga miyembro ng Catholic Church? Mahirap sagutin yan, lalong-lalo na kung ang dapat na tingnan natin dito yung datos. Wala naman tayong datos niyan. Although, may mga pari din talaga na nagkiklaim na meron silang natatanggap na death threats. But how many are they? So we don't know. Mm-hmm. Ang alam lang naman namin ay talagang may mga pare na may death threats. Nung mga nakaraang araw lang, merong tumawag sa akin na siya talaga ay nakakatanggap ng death threat. So, hindi naman ito pwedeng baliwalain. So, kaya palagay ko, yung ganong mga pronouncement, nung unang-una, patayin nyo yan, pugutan nyo ng ulo, well, nagre-resonate din yan sa mga nakikinig. Lalong-lalo na, hindi lang naman ang lahat ng nakikinig, marunong din mag-isip, marunong din mag-analisa, marunong din tumingin kung anong totoo. So palagay ko nagkaroon din ng impact yan. Kaya yung text ngayon na sinasabi ninyo ni Cardinal Tagle na parang humihingi ng clarification, ano ba talaga to? Kasi meron ng mga pare na ganito na, maaaring nakakatanggap ng threats at baka hinaharas na. So palagay ko naman may basihan yon sa katotohanan. Hindi magte-text ang Cardinal kung wala naman din siyang talagang basihan doon, di ba? Okay. So kaya ang tingnan natin dito ay sana yung mga pare at saka mga obispo itanungin ng taong bayan, ano bang ginawang mali sa kanila niyan? Ano bang paglapastangan na limang ginawa sa kanila niyan? Although ngayon, merong mga sexual misconduct cases na sabi namin, inamin namin, tinanggap namin. At ito nga, pinipilit din namin na i-address. So, nakikita namin yung pagkakamali namin, but is it enough na ipapatay mo yung pare? Diba? Ipapatay mo yung obispo dahil doon sa ganung mga pangyayari. Father Jerome Ceciliano, Yes. marami pong salamat sa inyong oras. Ang tagapagsalita ng CBCP.